So, quadratic equations by completing the square. Ito yung standard equation natin. Meron tayong step 1, step 2, tapos step 3, tsaka step 4. Para hindi ka mahirapan, ituturo ko step by step. Yung step 1, ilipat lang yung last term sa kabila ng equals. So, galing dito, lipat mo lang doon. Step 2, i-divide mo yung b sa 2, tapos i-square mo. Divide mo yung b sa 2, tapos i-square mo. Step 3, mag-factor. Step 4, i-square root mo, tapos kunin mo na yung x. Para maintindihan mo kung gaano kadali, example tayo agad. Okay, first example ito. Unang step natin, di ba? Ang c or last term ay i-move sa kabila ng equals. So, x squared plus 6x is equal to negative 8. So, nasa kabila na. Ang step 2 natin ay i-divide yung b sa 2 tapos e-squared. Saan ang b? Ito yung a, yung invisible na 1 dyan. Tapos b, yung 6. Tapos yung c, yung 8. So, ito yung b. Kunin natin yan. 6 divided by 2. Kasi si b, i-divide natin sa 2 tapos i-squared natin. Diba? So, itong 6 divide natin sa 2 tapos i-square natin. Tapos i-evaluate natin yung nasa loob. 6 divided by 2. Ang 6 divided by 2 ay 3. So, 3 squared. Yan yung ilalagay natin dito. So, plus 3 squared. Pagkatapos nyan, di ba nagdagdag tayo ng 3 squared dito? So, kailangan din natin magdagdag ng 3 squared dito. Kasi kung ano yung gagawin mo sa kabila ng equals, gagawin mo rin sa kabila ng equals. Kasi equals yan. Kung magma-minus ka, minus ka rin dito. Ganon. Kung anong gagawin mo lahat dito, gagawin mo rin lahat dito. So, mag-add tayo ng 3 squared. Kung nagets nyo yun ha, una nating step, i-move si 8 dito. After ma-move, kunin si b, i-divide sa 2, tapos i-square. After mo makuha to, i-add mo lang sa second term. Next dito, makinig kayo mabuti. Kapihin nyo itong una, si x. Tapos, kapihin nyo yung nasa gitna na operation. Sa gitna ni x squared, tapos ni x ay plus, di ba? Kakapihin natin si plus dito. Tapos, kapihin si 3, itong last term. Lagay nyo dito. Open and close nyo. Kapihin nyo si squared. Yan. Tapos, evaluate nyo ulit to. Lagay nyo dito. So, ang 3 squared, itong 3 squared, 3 times 3 is 9. Plus, itong negative 8. Tapos, isimplify natin tong right side. X plus 3 squared is equal to negative 8 plus 9. Yan ay positive 1. So, nasimplify na natin. Ang next na gagawin dyan ay tatanggalin natin si squared para makuha natin yung x sa loob. Paano natin gagawin yan? Square root. Nakuha mo. Square root. Pag in-square root natin yan, matatanggal to. Makakancel natin. Kasi, i-explain ko ulit, ang square root ay equal sa raised to 1/2. Parehas lang tong dalawang yan. Kunyari may x squared tayo. In-square root natin. Equal lang yung square root. Itong square root, equal lang yan sa raised to 1/2. So, example, may x squared tayo dito. Ang mangyayari lang dito magmumultiply. So, 2 times 1/2 is equal to 2 over 2. Kaya, magiging 1. 1 lang yan. 2 divided by 2 ay 1. So, ang mangyayari dyan, ang x natin ay raised na lang sa 1. Kaya nawala yung square root. Hindi yan cancel na parang nabura lang. Ganun yung nangyari. So, punta na tayo dito. Magiging x plus 3 is equal to square root of 1. Ano ang square root ng 1? 1 times 1 is equal to 1. Pero pwede ring negative 1 times negative 1 is equal to 1. Kaya ang ilalagay natin sa sagot ay positive, negative, or plus minus 1. X plus 3 is equal to plus minus 1. Ibig sabihin yan, dalawa ang pwede nating maging sagot. Papakita ko sa inyo. So, kukunin na natin si x. Paano natin kukunin yan? E di tanggalin natin si 3. Paano? Mag-minus lang kayo ng 3 dito. Kung anong gagawin mo dito, gawin mo rin sa kabila, minus 3. So, ang mangyayari, parang nilipat mo lang to sa kabila. So, x is equal to negative 3 plus minus 1. So, kunin natin to. Ang gawin muna natin, negative 3 plus 1. Kakalabasan yan ay negative 2. Tapos next, si negative 3 minus 1. Ang kakalabasan niyan ay negative 4. Ito na yung dalawa mong roots. Di ba? Madali lang. Basta daan-daan lang. Paano kung ganito na? Meron na tayong number sa umpisa. So, ganun lang ulit. Ang first step natin ay ipunta to sa kabila. 4x squared plus 4x is equal to positive 3. Tapos, i-divide natin both sides by 4 para matanggal natin to. Maging x squared lang. Ang mangyayari, x squared plus x is equal to 3 over 4. After nyan, pwede na tayong magdagdag. So, kukunin lang natin yung 1 dito sa b. Ito yung a, ito yung b. May 1 lang dyan. So, 1 over 2. Tapos, i-squared natin. X squared plus x plus 1 over 2 squared is equal to 3 over 4 plus 1 over 2 squared. Kasi nagdagdag tayo dito. Kaya meron din dapat dito. Next, ay simplify natin to. X squared plus x plus 1 over 2 squared is equal to 3 over 4 plus i-distribute lang natin yung squared dito. So, 1 squared is equal to 1 at
tsaka 2 squared is equal to 4. O para sila ng denominator, kaya magpa-plus lang yung nasa taas. X squared plus x plus 1 half squared is equal to 3 plus 1 is equal to 4 over 4. Equal lang to sa 1, kaya palitan na natin ng 1. Ayan, after nyan, pwede na natin kapihin yung mga nandito. Open and close, x, kapihin to, kapihin ang operation sa gitna ng x squared at x, plus kapihin yung dinagdag natin, 1 over 2, tapos i-squared natin. Squared is equal to 1. Tapos square root na. Para matanggal natin to. Cancel lang yan. Ang matitira, x plus 1 over 2 is equal to, anong square root ng 1? 1. O plus minus 1. Next, ilipat lang natin to sa kabila. X is equal to negative 1 over 2. To, nilipat natin doon, kaya naging negative. Plus muna tayo, plus 1. I-simplify natin yan. Lagyan natin ng 1 dito para madali. 1 times 1 is equal to negative 1. 2 times 1 is equal to 2. Tapos, 2 times 1 is equal to 2. Negative 1 plus 2 is equal to 1, 2. Kapihin lang natin. So, sa negative naman, x is equal to negative 1 over 2 minus 1 over 1 equal to 1 times negative 1 ay negative 1, 2 times negative 1 ay negative 2 divided by 2 times 1, 2 is equal to negative 1 minus 2 ay negative 3 divided by 2. Masagot natin negative 3 over 2 tsaka 1 half. Next problem, ito naman, meron pa rin siyang number sa harap. So, ganun lang din ulit, ganun lang din ulit. Unang step, lipat yung last term sa kabila. 3x squared minus 8x is equal to negative 5. Tapos, tatanggalin natin yung number sa harap. So, divide natin ito ng 3, divide din natin sa 3. X squared minus 8 over 3x is equal to negative 5 over 3. Katapos niyan, kukunin natin yung b. Ito yung b, di ba? Yung b, i-divide natin sa 2. So, para mapadali ito, lagay ka lang ng over 1 dyan. Kasi palagi namang may over 1 yan. Nakatago lang. Tapos, ang technique ko dito ay pag-multiply ito, tapos pag-multiply ito. Kung ano yung nasa labas, yun yung nasa taas. Yung nasa loob, yung nasa baba. So, 8 times 1 is equal to 8. 3 times 2 is equal to 6. So, ang fraction natin ay 8 over 6. So, ganun ako mag-divide ng fraction. 8 over 3x plus 8 over 6 squared is equal to negative 5 over 3. Nagdagdag tayo dito, dagdag din tayo dito. Plus 8 over 6 squared. So para madali, i-evaluate na natin to. Ito muna, x squared minus 8 over 3x plus 8 over 6 squared equal to negative 5 over 3. Ano to? 8 squared divided by 6 squared. Pwede mo yan i-distribute. Squared to, squared to. 8 times 8 ay 64. 6 times 6 ay 36. So, plus 64 over 36. Katapos niyan, ito naman yung evaluate natin. X squared minus 8 over 3x plus 8 over 6. Simplify na natin to. Paano i-simplify? 8 over 6, i-divide natin sa 2, dalawa, para mas mababa yung number nila. 8 over 2 ay 4. 6 over 2 ay 3. Okay? Dinivide lang natin para mas maliit yung number. Simplify lang. So, 4 over 3 squared is equal to, evaluate natin to, negative 5 over 3 plus 64 over 36. Ayoko mag-plus ng fraction na ganito. Magkaiba kasi hindi siya diretso. So, ang gagawin natin, gawin natin 36 to. Paano? Mag-times lang tayo ng 12. Bakit 12? Kasi 3 times 12 ay 36. Magta-times tayo ng 12 dito over 12. 12 over 12 kasi equal yan sa 1. So, parang nagta-times tayo ng 1 times 5 over 3. 1 times 5 over 3 ay equal lang din sa 5 over 3. Kaya parang wala din lang nangyari. Ginawa lang natin yan para makuha natin yung 36. Para mas simple yung calculation natin. So, 12 times 5. Carry 1, 0, 5, 6, 60. Tapos ito naman, 12 times 3, 36 lang yan. So, negative 60. Kasi 5 times 12, negative 5 times 12 ay 60 plus 64 kasi diretso na to, kasi 12 times 3 na to. Ang mangyayari dito ay negative 60, ito negative 60 over 36. So ipa-plus natin siya 64 over 36. Pag parehas yung denominator, di ba? Diretso lang, kakapiin lang. So kapiin natin siya dito, 36. So pag nagsosolve ka ng ganito, kailangan marunong ka mag-fraction. Pag hindi nyo na-master yun, mahihirapan kayo sa higher math. Fraction, yung mga square root, yung mga exponent, yun. Kailangan nyo yun ma-master para madali ang buhay sa math. After nyan, i-evaluate lang natin to. Negative 60 plus 64. So 4 yan. X squared minus 8 over 3x plus 4 over 3 squared equal to positive 4 over 36. So, makikita nyo, pwede na natin to i-simplify kasi wala na siyang nasa harap. Wala nang nasa harap ng x squared. So, kakapiin lang natin. X, kapiin lang natin yan. Tapos, kapiin natin yung sign sa gitna ng x squared at x minus, kapiin natin yung nilagay natin. 4 over 3. Tapos, kapiin yung squared. Squared is equal to 4 over 36. Pagkatapos nyan, square root na natin para matanggal to at makuha natin yung x. Square root din yung kabila. So, anong gagawin mo sa kabila? Gawin mo rin sa kabila. X minus 4 over 3 is equal to square root of 4 over 36. So, i-simplify
na natin to. Ano ang 4 over 36? I-divide lang natin sa 4 to. Divide din natin sa 4 to. X minus 4 over 3 is equal to square root of 4 divided by 4 ay 1. 36 divided by 4 ay 9. After nyan, square root lang natin to. Simplify natin. X minus 4 over 3 is equal to square root. Parehas lang ito sa square root of 1 over square root of 9. Anong square root of 1? 1. Anong square root of 9? 3. Plus minus to. So ilipat na natin to sa kabila. X is equal to 4 over 3 plus muna. Ito muna. 1 over 3. Okay, equal lang yan sa. So parehas yung denominator. So diretso lang. 4 plus 1 is equal to 5 divided by 3. Yan yung x1 natin. x2 is equal to. Ilipat natin to dito tapos minus na. 4 over 3 minus 1 over 3. So parehas ulit. Ang gagawin lang ay mag-minus. 4 minus 1 is equal to 3 over 3 is equal to 1. So ito yung sagot natin. Tapos na. So bale, ang kailangan nyo, dapat sanay kayo mag-fraction. Tapos sanay din kayo mag-square root. Tapos sanay din kayo mag-plus ng fraction. Mag-divide din. Dapat sanay nyo para mapadali yung completing the square. So yun lang. Thank you.